Happy New Year! Happy New Year! Purihin po natin ang Panginoon sa gabi na ito na tayong lahat ay sama-sama bilang isang iglesia. I'm sure na lahat po tayo ay pumunta dito na excited. Tayo pong lahat ay punong-puno ng mga expectation na kaligayahan na tayo po ay magsasama-sama for the last days of the year at para tanawin o balik-tanawin ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay December 24. Bukas ay kinikilala ng buong mundo na Christmas. At I'm sure na sa tuwing ito po ay sineselebrate ng buong mundo. Dito kadalasan may bakasyon, masayang mga tao, maraming sweldo, at ganoon din ay punong-puno po ng blessing baging sa ating pamilya sa pagkatapos ng bawat taon, tayo po ay nagkakaroon ng reunion. Ngayon naman po ay magiging simulan po natin ang celebration na ito sa magiging pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung paano nga ba sinasabi ng Biblia tayo makakapag-celebrate ng isang magandang bagong taon o magandang pasimula ng bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may mga electronic Bibles, I would like to request na ating pong buksan sa 1 Samuel, page 7, verse 12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." Ito pong si Samuel na alagad ng ating Panginoon. Matapos na makita niya yung katapatan ng Panginoon sa buhay niya sa mga nakalipas na taon, sa mga nakalipas na panahon ng buhay niya, dahil sa kanyang pasasalamat sa Panginoon, siya ay naglagay ng mga bato na kanyang isinet up sa gitna ng Mizpah, lugar ng Mizpah at Shen. At tinawag niya yung lugar na ito na Ebenezer. Siguro mayroong ilan sa atin familiar doon sa name na Ebenezer. Napakagandang pangalan. He named it Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." Napatuloy ng katapatan ng Panginoon ay kanyang naranasan sa kanyang pasasalamat sa buong buhay niya magmula ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoon ay naging tapat sa pagtulong ang Panginoon sa kanya. Kaya nga po, bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pagsisimula natin ng bagong taon, ay maganda tayo po tumigil ng sandali at ating pong pagmuni-munihan, ating i-reflect ang kabutihan at pagtatapat ng ating Panginoon. Marahil po ating babalik tanawin ang taong 2024. Ito po ay bakas ng kaligayahan. Marami po sa atin ang naka-experience ng maraming mga successes, victories. Subalit sa kabilang banda, meron din naman mga challenges, maraming mga trial na tayo po ay naranasan natin sa nakaraang taon. Meron mga ups and downs. Subalit isa po ang nakatitiyak, mga kapatid. Isang katiyakan ng ating Panginoon Diyos ay palagi naging tapat sa atin every step of the way. Sa panahon na tayo po ay nasa lurong ng ating kaligayahan, sa panahon na tayo po ay nasa baba ng ating kaligayahan o tayo nasa kalungkutan, nakatitiyak tayong lahat ng Panginoon ay palagi naging tapat sa atin. Kahit mga kapatid, tayo po kadalasan ay naging matigas ang ulo. Kahit tayo ay hindi naging tapat sa Panginoon, ang Panginoon ay palagi tapat at palagi nagiging tapat sa bawat isa sa atin. Kaya kagaya po ni Samuel, tayo lahat mga kapatid ay maaari ding magtayo ng Ebenezer para sabihin sa atin kung gaano, para sabihin natin o express natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Paano nga ba tayo magtatayo ng Ebenezer sa buhay natin ngayong darating po ng New Year? Pero yung tatlong point ang nais i-share ngayon sa bawat isa sa atin. Number one, napakalaga na ating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Pari po natin kalimutan yung mga pagkakamali natin sa mga nakalipas, mag-move on sa nakalipas.
Subalit, huwag po natin kalilimutan kung gaano tayo tinulungan ng Diyos. Kung gaano naging tapat ang Panginoon. Kaya nga po pansinin po natin, maging panahon po nila Samuel hanggang sa mga future generation of Israelites, hindi po nila nalilimutan, ibasa sa kanilang mga anak kung gaano naging mabuti ang Panginoon at iligtas po sila mula sa kamay ng mga taga-Egypt. Kaya nga po, sa ating pagbabalik na lang sa nakalipas na taon, magandang siyasatin po namin, ano ba mga prayers, yung mga prayer natin noon na tinupad ng ating Panginoon. Sa ano bang mga paraan sa nakalipas na taon o sa taon na ito na nakita natin na may mga pagkakataon na parang wala na tayong pagkukunan o nasa bigin tayo ng malaking pangyayahan, ngunit tinulungan tayo ng ating Panginoon. Sa anong pagkakataon tayo ginabayan ng Panginoon sa mga desisyon na hindi po natin alam kung saan tayo tutungo. So mahalaga sa pagkakataon ito ay tayo po tumigil sandali para magpasalamat sa Panginoon sa mga specific blessings na Kanyang ibinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng kaligayahan na ating natabasa ng ating Panginoon. So ito po yung mga Ebenezers. Ito yung mga tanda ng kabutihan ng ating Panginoon. Pangalawa, matapos na ating alalahanin yung kabutihan ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala na kung gaano matapat ang Panginoon sa taong ito, siya rin ay mas lalong magiging tapat sa darating na taon. Amen? So, kung sa nakalipas po ay pinapalalahan tayo na talagang mapagkakatiwalaan ng ating Panginoon, alalahanin pa rin po natin palagi ang sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng ating mga daan, basta kinikilala natin ang Panginoon, alam natin wala po tayong dapat katakutan sapagkat lahat ng mga bagay ay magkakalaki-laki sangayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, kinakailangan italaga natin ang ating mga plano, ang ating mga dreams, ang ating mga kinatatakutan sa ating Panginoon. At magagawa po natin humarap sa kinabukasan ng punong-puno ng kaligayahan at pag-asa. And number 3, last but not the least, una po ay alalahanin na naging kabutihan ng Diyos. Pangalawa ay magtiwala sa Panginoon sa hinaharap. At pangatlo, italaga natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dito po natin matatamasa yung tunay na kaligayahan. Yung kaligayahan na hindi kayang ibigay ng salapi, hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay, yun yung paggawa na nakakonekta tayo sa ating Panginoon. So, ang pagtatapos po ng taon na ito ay hindi lamang individual reflection, kundi bilang isang iglesia, ito po yung pagpapanibago ng ating panawagan na maglingkod sa Panginoon at magkaroon po ng pagkakaisa. Kaya nga po sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, tayo po ay encourage na huwag po tayong magsawa sa ating pagtitipon sa bawat isa, sa ating pakikipag-usap, sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa, lalo din sa ating kapatid sa pananampalataya, sapagkat mayroong panawagan sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. And so the challenge is, how can we as a church grow stronger in faith, fellowship, and service in the coming year? So, pagtingin sa nakalipas, pagtitiwala sa Diyos, at pagharap sa hinaharap na tayo po ay nakatuon sa kung paano tayo mas magiging epektibo bilang isang iglesia sa gawain ng Panginoon at sa pagganap ng tungkulin ng Kanyang ipinagkaloob. So sa ating po pagtatapos ng taon, alalahanin po natin yung sinabi ni Samuel, thus far the Lord has helped. Na tayo po ay maaaring tumingin sa hinaharap na may kapayapaan, may pag-asa, at may pananampalataya na kung paano naging tapat ang Diyos sa nakalipas, ay magpapatuloy ang Diyos na tayo ay isusustain
tayo po'y palalakasin at bibigyan ng magandang kinabukasan. Ang kailangan lang po natin gawin ay palaging manatili sa ating pananatili sa Kanya, makakasunod po tayo na sa lahat ng bagay ay may tagumpay. So sa ating po pagtatapos ng taon na ito, tayo po ay hahakbang sa panibago na ating pag-ibig talaga bilang isang iglesia, bilang isang pananampalataya ng ating sarili, na tayo po kung ba't tayo naging tapat sa nakalipas, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, lalo tayong mas nagiging tapat sa Diyos. Para daw yung wine, habang tumataghay, lalo sumasarap. Subalit, bagaman di po magagay yung wine, subalit sa ating mga kapatid, sa ating pananampalataya, habang tumatagal, kinakailangan lalong tumatamis ang ating relasyon sa Diyos at lalong higit sa ating paglilingkod sa Kanya bilang bahagi ng ating pagtatapat sa Kanya. So ngayon po, ay nais ko po bawat isa na tayo po ay tumayo para po sa ating panalangin ng pagtatalaga sa taong ito bago po tayo magpatuloy sa ating programa. Tayo po lahat ay buko para sa ating panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon na napakatapat sa bawat isa sa amin, na sa kabila po ng kadalasan kami po ay hindi nagiging tapat. Sa mga pagkakataon na nagiging nangunguna sa amin ang mga pagkukulang namin sa nakalipas na taon. Subalit, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito ay nakilala po namin kayo bilang Diyos at Panginoon na punong-puno ng katapatan at Panginoon na nagnanais ng bawat isa sa amin ay magkaroon ng tagumpay. Kaya Panginoon, bilang isang grupo ng mananampalataya dito po sa Phase 2 Church, amin po pinasasalamatan kayo, Panginoon, sa mga nagdaang taon, kung paano po kayo nagsubaybay, kung paano niyo po sinustain ang bawat isa sa lahat ng aming pangailangan, sa personal, sa bawat pamilya, at higit sa lahat, bilang isang iglesia. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na nagtatalaga ng aming sarili sa inyo. At inilalagay sa inyo ang aming buong pagtitiwala. Alam po namin, nahaharapin po namin ang taong 2025 ng may buong pusong kaligayahan sapagkat alam po namin na kayo pa rin na Diyos namin sa nakalipas ang magiging Diyos namin sa kinabukasan na mananatiling tapat, mananatiling mabuti at makapangyarihan para sa bawat sa amin. Nawa Panginoon, matamasa at na-enjoy po namin ang bawat sandali na inyong pinagalaw po sa amin sa gabing ito, sa aming pong year-end celebration. At patuloy ng fellowship, pagkakaisa, pag-ibigan ang mamutawi sa bawat sa amin sapagkat alam po namin ang inyong presensya ay sasama sa amin palagi. Lahat po ng ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po and God bless po sa bawat isa.